China, galit na naman. Hindi mapipigilan ng China na magpadala ng barko ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Siyempre, ang balitang galing sa channel ni Ariel TV. Alright, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ni Ariel TV, nandiyan po sa ibaba ang full video link. Pa-click nyo lang po at i-subscribe ang kanyang channel at supportahan po natin ang kanyang mga video uploads. Right? So, siyempre, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo? No, i-click mo na ang subscribe button dyan sa ibaba at i-like mo na rin ang ating video, pati na rin ang notification bell para ma-update kayo palagi sa mga latest video uploads natin. No, kayo po ba ay naniniwala na walang karapatan ng China na pigilan ang Pilipinas na magpadala ng mga barko dyan sa West Philippine Sea? Pa-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong opinion at atin yung pag-usapan. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Ariel TV. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Hukbong dagat ng Pilipinas tuloy pa rin sa pagpapatrolya at hindi magpapatinag sa China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Muling nagdulot ng tensyon ang China sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pag-iiba nito ng kilos sa isang barko ng Philippine Navy na nagpapatrolya kamakailan malapit sa Panatag Shoal. Sinabi kahapon ni National Security Advisor Eduardo Año, nanindigan si Año na ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ay hindi mapipigilan ng mga agresibo at ilegal na aktibidad ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at ng maritime militia nito. Binigyang diin niya na sa ilalim ng internasyonal na batas, may karapatan ang Pilipinas na magpatrolya sa haba at lawak ng teritoryo nito, na kinabibilangan ng Panatag o Scarborough Shoal, na tinatawag ding Bajo de Masinloc. Alright, so kasi nga, nandun po sa EEC natin, no? Yung ating mga pinagpapatrolyan na karagatan, di ba? At after po nun, mga kababayan, meron pa nga po no, na tinatawag na parang free na area dyan sa karagatan po na yan ng South China Sea. Ang problema inaangkin na rin po yan no, ng China, di ba? Nanawagan siya sa China na kumilos ng responsable, gayon din na sumunod sa United Convention on the Law of the Sea, at sa 2016 arbitral ruling na desisyon ng isang international court na nagpapawalang bisa sa malawakang pag-aangkin ng China sa South China Sea, at itigil ang mga agresibo at ilegal na aksyon nito sa karagatan ng Pilipinas. Sa pagbanggit sa inilarawan niyang matibay na patnubay mula kay Pangulong Marcos, tiniyak ni Año sa publiko na poprotektahan ng gobyerno ang ating teritoryo at mga karapatan sa soberanya sa lahat ng paraan. Nauna nang sinabi ng militar ng China na ang BRP Conrado Yap ay pumasok daw sa karagatan ng China, nang magpatrolya ito sa karagatan ng Scarborough Shoal nang wala daw pag-aproba ng gobyerno ng China. Sinabi naman ni retired Rear Admiral Romel Ong na habang ang mga diplomatikong protesta ay nagsisilbing tungkulin sa paggigiit ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa soberanya sa West Philippine Sea, ay hindi ito sapat. Ang pagkakaroon ng maritime ay ang susi ayon sa kanya at ang mga petrolya at deployment ay hindi na rin matitigil at mapuputol. First off, no, I think we need to understand first yung maritime strategy ng China. And from that take-off point, understand ano yung pwede nating gawin. Okay? So, again, going back to 1990s, which was mentioned by Senator Orly, yung maritime strategy niya was started off by Admiral Yu Huaqing. He was the Chief of Navy ng PLA Navy during the time of Deng Xiaoping. So, yung strategy na yun transcends time and administrations ng China. So, yung pa rin yung bumabangga sa ating ngayon. So, in our neck of the woods, sa neighborhood natin, simply put, China wants to assert or exercise uncontested sea control ng South China Sea. Okay? But that also is, ganun din yung strategy niya for East China Sea and North China Sea. But dito lang sa neighborhood natin, sa ating area, it's to provide uncontested sea control ng South China Sea. Now, we're dealing with several components of the strategy. So, yung Navy, yung Coast Guard, yung militia, plus yung occupied and features nila. So, we need to look at them as one ecosystem. Hindi yung Coast Guard lang nila o militia lang nila. Kasi they work in synergy. May ang nagkukumpas niyan yung Southern Theater Command, which is the joint command nila based in that has the control over all the
military, Coast Guard, saka yung militia forces operating in South China Sea. Okay. Now, part of that strategy is to, kumbaga, i-contest yung legal rights natin over, o yung sovereign rights natin over on EEZ. Okay. Now, yung protest is one way of affirming yung objection natin over yung actions nila. And that has been very important during later on in the arbitral award kasi it's parang kumbaga sa it's a continuing objection to their actions eh. But kulang yun, hindi lang yun eh. Nabanggit ni Senator Orly about presence, no? And yun yung kulang sa atin. Yung analogy ko rito palagi is the game of basketball eh. Okay? In the game of basketball, if you do not put 5 players on the court, default yung game in favor of your adversary. Now, we cannot contest, we cannot assert our rights dito sa ating EEZ if yung players natin are naka-bench doon sa beacher. Oo, yun nga yung sinasabi natin, no, na dapat nga, meron na tayong mga barko talaga, no, na marami, na nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea para makita nila, no, na yung gusto nating mangyari dyan sa West Philippine Sea at makita nila yung claim natin, no, dyan sa West Philippine Sea. So parang ganun nga po yung sinasabi dito, no? And not in court. Okay? So for us to be able to, kumbaga, have yun yung naging kakulangan ng mga nakaraang administrasyon di ba? Alam nyo ba? Di ba? No, ano opinion ninyo? Di ba? Tama? No, yun yung wala noong mga nakaraang administrasyon. Wala silang ipinapadala na mga patrol boats diyan sa West Philippine Sea. Kaya naman ganun na lang, no, na nakakilos ng maluwag yung bansang China diyan po, no, sa ating exclusive economic zone. Yun yung naging problema natin diyan. Minimum presence doon sa we need to put our players in court. That means maritime presence. Hindi uubra yung yung dadapo lang tayo sa Ayungin once in a while. Dadapo lang tayo sa Scarborough Shoal once in a while. Kasi when you leave those features, let's say kung nagpatrolya tayo, then uuwi rin tayo sa Subic or sa Palawan later on. We're not actually asserting yung rights natin. We're actually strengthening yung argument nila because pag alis natin, andun pa rin sila. Okay. So, kumbaga hindi pa tapos yung basketball game. Maalis na. Nag-ice water na tayo. Hindi nga 5 players pinadala natin, siguro 1 o 2 players lang eh. Tapos siguro for 5 minutes then babalik na ng beach. Yung kabila nandun pa rin, 5 players complete. Okay. Tama. So basically that's the best analogy I can craft in terms of yung trying to give a picture of ano yung dapat natin gawin. Tama. Creative ways of doing it eh. The first question is, where are all our ships? Both Navy and Coast Guard right now. And they're not all in the West Philippine Sea. They're doing something else which has nothing to do with protecting our sovereign rights of West Philippine Sea. Okay? Kasi they're scattered all over the archipelago eh. Okay? So maybe we look first at ano yung gaya na sinabi ni Senator Orly. Let's look at yung anong capabilities natin ngayon. Maybe we're not. Tignan din natin ano yung kakulangan natin ngayon na dapat nating mapunan, no, ng ating gobyerno. Ano yung kakulangan ng ating Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard, no, na dapat mapunan ng ating gobyerno, di ba? Not putting our players in the proper court. Baka yung 5 players natin imbes na nandun sa court na dapat tayo nakipagtunggalin nandun sa kabilang court. Second is kung kulang talaga yung resources, there are creative ways of doing it. The Malaysian Navy did it. Kinulang sila ng malalaking barko to patrol dun sa Horn of Africa during the height nung piracy incidents doon. So what did they do? Nag-lease sila ng commercial vessel, then pinuturahan nilang gray. Okay, then they deployed it there. Actually, I think it was a tanker eh. Kasi kailangan nila large ship. So a tanker, pinuturahan na lang ng gray, nagpapatrol doon, hindi maubusan ng fuel yun. Okay? Habang nagpapatrol doon. Usually, there are ways of doing, there are many different ways of skinning the cat in terms of approaches.
we need to think out of the box eh. Ang hindi pwede yung ika-canalize natin yung sarili natin to a situation na wala kaming pera, wala kaming resources. Ika nga nung isang professor ko noon sa master's degree ko, if you want to be a successful revolutionary, you have to have a better strategy to offset yung minimum resources mo. Dito, I think we just need to have a better strategy. Para sa Alright, so yung mga babayan, no, yun nga yung sinasabi natin, no, na punan natin kung ano yung kakulangan, no, at yun nga po yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon na kung saan, no, talagang namang tinututukan nila yung budget, no, ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy, no, pero kulang pa rin talaga eh. Diba? So ngayon makikita natin na dito mismo sa bansa na natin ginagawa yung mga barko na pwedeng gamitin pang patrolya. Pero no, hindi naman enough na ganun lang kalalaki yung mga barko na yan. Tama, kailangan natin ng mas malalaking barko na pwedeng ipantapat diyan sa barko ng China, no? So yun yung kailangan nating punan, no? At saka tama naman, no, na yun nangyayari talaga is pupunta lang aalis na, no? Mas maganda talaga yung pumunta ron nandun mismo, no, kagaya ng ginagawa ng China. Nandun mismo yung mga barko nila at hindi umaalis, no? Umalis man yan, may mga kapalit, di ba? At the same time, nandiyan pa rin, no, yung mga Chinese militia vessel nila, no? Isa yun sa nakakatulong na suporta diyan po sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. Tayo, wala naman tayong nakukuha suporta di ba? So yun maganda, no, magawa natin ng solusyon kung ano yung kakulangan, no, ng ating gobyerno diyan sa West Philippine Sea para ma-establish natin, no, kung ano yung gusto natin at ano yung hinihingi natin, no, at ano yung gusto nating ipakita sa China. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli yan yung Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. Bye-bye.